Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Katambay Manong po, nagbabalik po muli. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkukomento po sa inyo mga tambay. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Siyempre po, ingat-ingat po mga kababayan. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Lagana po ang mga kriminal, mga droga, dorogista. Mga tambay, ingat-ingat po at nandiyan pa, may mga kidnapping pa. Magdoble ingat po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Talagang sumabog na rin po sa galit mga tambay sa nangyayari po sa ating bansa. Pati po si Mayor Basti po ay naglabas na rin po ng sama ng loob. Mga tambay sa nangyayari po, lalo po sa pang-aabuso po, talagang panggigipit po. Nakikita po ng Mayor Basti kung paano po gipitin. Lalo-lalo po pagka sumusuporta po sa kanyang pamilya ang mga vlogger mga tambay na nagsasabi po ng katotohanan at nakikita pong hindi maganda sa bayan mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice Mayor Baste, si Sebastian Baste Duterte, ang kanya pong pahayag na talagang kaugnay po sa pang-aabuso po, lalong-lalo po ng TRICOM mga tambay, yung ginagawa pong investigasyon ng TRICOM at syempre po, pati po kapulisan, nagagamit na rin po ngayon sa panggigipit mga tambay. Yata, pakinggan po natin ang Mayor Baste kung paano po ang kanyang mga talagang pasabog o talagang galit na yata sa mga ito mga kababayan. Balikan lang nato, dalikatan na nato tong basing natay komento Mayor kaning ilang ginapahigayon nga hearing no, apparently ano daw ni in aid of legislation sa fake news, but it seems ang ilang gipang imbita mga pro Duterte vloggers man no, 30 ni kabuok. So nakaduha na sila ka hearing. Unsay tan-aw nimo Mayor ang tumbok gyud anang ilang storya? Tanaw na ko naapektuhan gyud sila kay nganong pang-imbitahon man na nila mga vloggers, and supposedly naman tayo freedom of speech gito. Anong concern banggit kay sila ng so naagi siguro tama nga naingon ning mga vloggers na pro Duterte kaya apektado man kayo sila. Nagaron unsa ilang gusto pahilomo nila, so unsa na lang magkaron gusto nila nga ilahan na lang tanang storya, di man na pwede na gusto nila, i-insist nila nga sila permente ang tama. So, sa dita pwede mo tubagan Nagato mga nagasuporta sa Vice President. O karon sa to ang former President nga dala sa PDP laban, wala na tay katungod para mustorya para sa to kaugalingon. Gusto nila ilahatan ng naratiba. Ilaha lang ang paminawon, di man na sa pwede. Pero kung gusto mo if you really truly uphold democracy, then fake news. Itong tanawon mo ng social media, you can really tell kung who's saying the truth bandiha. Well, it's up to the people, Mango, to decide kung asa ilang tuuhan. Dili nimo imuhang patawag diri sa Congress nga ingnon nimo nga mali mo di na fake news na ingon na pagkasabaan nimo na pasag di ang mga tao nga mo decide. Then kung ang tao di mo disagree sa mga kining so-called nila nga pro Duterte vloggers, o di wala tay mahimo diha, pero pasag di sila. And let the people decide kung unsa ilang gusto. Ayaw ninyo tuo ka ang mga tao o kanang mga nagapanulti against sa inyo which is natural man po kay demokrasya man to ang padagan dire. Unsa may problema di ana? So threatened mo o di mo kasagang di ninyo basig di lang po gyud ninyo matubag ang mga isyu nga ginalabay sa inyo kay sumatotal kung naalam mo saktong tubag o wala lang gyud mo sayop dali naman mo storya. Gunit man nilang microphone, naman sila sa Congress. Nganong inyo po man ng daog-daogon ng gagmayng tao in town sa Ginoo ko. Kana sila, politically active na mga tao, and they have their own beliefs ba. Na sila yung mga gusto nga, opinions nila on how they see the situation now sa politika. Pasagdi sila. Kung sa may gusto ninyo
Wala na tay freedom diri nga motobag. Sir, gusto ninyo inyuha na lang tanan, di mura tag nasa usa ka diktador yan eh. Diba? Totoo po yun. Parang dinadala na po tayo sa pagiging diktador nila. Kasi ang gusto pong mangyari, pagka hindi po nila nagugustuhan yung issue, lalo kung sila na po ang pinatutukuyan, talagang yun po nila talagang hindi uubra sa kanila. Kaya nga po nagtayo sila ng TRICOM, di ba? Sa sinasabi lang fake news. Dahil daw fake news ang binabalita po ng mga Duterte vloggers. Karamihan po Duterte vloggers daw po fake news Pero pagdating po dito sa kabilang parlor o dito sa kabilang side, wala pong nagagawang fake news, di ba? Lalo po yung mga paninira po sa dating Pangulong Duterte na sinasabi puro tuta ng China, pro-China, tuta ng China, mga tambay. Tapos dito naman sa Vice President, marami pala. Sinasampahan din ng issue na sinasabing drug lord daw po. Drug lord ng mga drug lord. Nagkakapera daw po sa drug lord itong mga Duterte. Napakarami lang panira. Tapos sa Vice President naman, mga panira nila na fake news naman, na hindi naman sila pinapatulan ng Vice President Sara Duterte. Ano panira sa Vice President? Meron daw pong boyfriend, may bolit daw na basketballista. 'Di ba? Na kesyo magkakahiwalay na raw ang mag-asawa. Meron daw kinakasamang lalaki. Mga ganon. Nakita nyo po yung mga fake news, pero hindi po fake news sa kanila yan, mga tambay. At hindi po nila kailangan imbestigahan yan. Lahat ng paninirang hindi magaganda sa mga Duterte, walang fake news po silang problema dyan, mga tambay. Ang may fake news lang po, pagdating po rito sa mga Duterte. Saka nakita nyo po, ganun po kasing magdala ng politika at ganun pong klaseng politika ang mga Duterte. Kung alam po nila na hindi totoo ang issue, mga tambay, lalo po kung hindi po nila basta-basta pinapansin, mga tambay. Kasi wala naman nakikitang pruweba. Wala nakikitang pruwebe. Wala naman sila mailatag na ebidensya. Puro paninira lamang. Di ba? Lalo sa social media, kung siraan po nila mga Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Hindi katulad ng ginagawa kay Pangulong Marcos Jr., merong lumabas. Kaya hindi mo masasabi na sinisiraan siya. Lalo yung issue niya sa droga. Diba? Maidagdag lang natin. Yung issue niya sa droga, hindi mo masasabing fake news kasi may lumabas May lumabas na testigo at may hawak na ebidensya na napakarami niyang in-upload. Pinarami niya yung video. In-upload niya sa USB. Pinarami niya. Pinakalat niya. Kaya marami nang may hawak. Di ba? Ayaw nga lang nila imbestigahan si Cathy Binag Kasi nga, si Cathy Binag, hirap na hirap silang pagsabihin ng fake news. Hindi nga pinatatawag ng TRICOM yan Bakit kaya hindi pinatatawag ng TRICOM yan, si Cathy Binag? Dahil unang-una nagpapakalat ng fake news yan. Di ba? Ang hirap sa mga congressman natin sa TRICOM, pagdating kay Cathy Binag, wala kayong yaw-yaw. Hindi kayo nagagalit na nagpapakalat ng fake news si Cathy Binag. Pero yung mga vlogger na ginagawa nyo ng panggigipit ngayon, tapos pag nasa hearing na ng TRICOM, nandiyan na sa Kongreso, nandiyan na sa House of Representatives, napakadali nyo i-contempt, ipakukulong nyo pagka hindi nyo nagustuhan ang sagot. Kukumbidahin nyo, resource person nyo, pag hindi nyo nagustuhan ang sagot, ipakukulong nyo dyan, wala namang kaso. Diba? Kahit naman si Kamanong, hindi ako pupunta riyan Bakit ako pupunta riyan? Una-una, bias na. Bakit mo sasabihin hindi bias? Pakukulong ka Di ba bias? Sana kung kasama mo silang kukulong. Ipakukulong ka, kasama mo rin sila sa kulungan. Lahat kayo. Yun, hindi bias yun. Pero kung ikaw lang pakukulong nila, bias yun. Unang-una, pumunta ka ron, wala ka namang kaso. Wala ka namang kaso sa korte. Bakit ka nila ipakukulong? Di ba? Sampahan ka muna ng kaso at, mahatulang ka muna ng korte na ikaw guilty. Saka ka palang makakulong. At hindi ka rin naman basta-basta pwede kulong dahil pwede ka pa rin magpiyansa kung ang kaso mo lang available naman. Di ba? Nakakalungkot lang po, mga tambay. Sobra po silang gumamit ng kapangyarihan. Lalo po ngayon sa institusyon. Sobra po. Hindi na po makatao kung gumamit po sila. Lalo po pagka sa contempt na ang pag-uusapan, yung contempt. Ibang klase po, mga tambay. Kasi nga,
nahayag po kasi, ang social media lang po, ang nagpapahayag po talaga ng ginagawa po nila at nakikita ng taong bayan directly. Nakikita po kasi ng taong bayan at antimano na i-report sa social media yung nakikita po nila sa ginagawa po ng mga politiko natin ngayon. Kasi, pati kasi ang mainstream media di ba? Ang mainstream media, nagbabalita sila, ipinakikita po nila yung nangyayari, pero hindi naman po nila binabakbakan. Di ba? Parang okay lang sa kanila may korupsyon, okay lang sa kanila may issue ng flood control, okay lang sa kanila na may issue na yung ating reserve gold ay naibenta, okay lang sa kanila na ang ating national budget nagkaroon ng problema, depekto na napakaraming pera, yung mga blanco nagkaroon ng 241 billion, okay lang sa media yan, pinalagpas na nila yan, at okay lang sa kanila na i-zero ang PhilHealth, yung subsidy, zero. Tapos, nakakuha pa ng 60 billion, hindi bababa, at plano pa, kuhanan to na 89 billion. Okay lang sa media rin yan. Yan ang gustong-gusto ng mga congressman, na okay lang, palagpasin lang yung mga issue. Kasi sa mga vlogger, hindi pinalalagpas. Paulit-ulit yan, binabalik at binabalik yung issue. Sa media ba, ganyan? Pabalik-balik ang issue? Hindi. Pag naibalita nila, tapos na. Di ba? Patay na. Hindi katulad ng mga vlogger, hindi basta-basta namamatay ang issue. Katulad yan, dito ba sa pagbablog ni Kamanong, pinatay na ba natin yung issue ng 2025 national budget na blanco? Hindi pa namamatay. Diba? Ibinabalita ko pa rin sa inyo. Pinag-uusapan pa rin natin yung 2025 national budget na maraming blanco na bigla na nagkaroon ng himala at nagkaroon na ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic. Hindi natin pinapatay yung issue at hindi rin natin pinapatay yung issue na ayaw nilang ilabas yung enroll bill at yung original na GAB, yung General Appropriation Bill. Hindi nila nilalabas. Itinatago nila. Pero pagdating sa mainstream media, di ba? Patay na yung issue na yan. Kaya galit na galit po sila sa Duterte vlogger ang mga congressman. Kasi hindi pinapatay ng mga vlogger basta-basta yung issue. Katulad yan, pumutok ang issue na inimpeach nila ang Vice President at may pumutok at may umaming mga congressman nagpatotoo na ang bawat pirma ng congressman ay hindi bababa sa 100 to 150 million. Isang pirma. Sa media ba? Pumutok ba yan? Hindi puputok sa media yan. Diba? Sarado na yung issue na yan. Kaya talaga pong magkakaproblema sila sa mga vlogger, katulad ng mga vlogger na gustong lumabas ang katotohanan dahil pera ng bayan yan. Pera ng bayan. Makikita mo lang sa mga vlogger na wala silang pakialam sa pera natin yung sinasabi ni Banat Bay na nakakakuha ng pera ng bayan galing sa taong bayan yung binibigay sa kanila raw na allowance o sweldo buwanan. Napakalaki raw ng halaga. Mga bayan, sobra daw. Lalo pag-abogado ka pa raw. Pagka-abogado ka raw, tapos yung nagpapaka-abogado ka pa, malaki rin daw po yun pag nagpapaka-abogado ka pa. Yung nag-aaral ka pa na abogado, mga babayan, malaki rin daw yun. Kaya dito po, yung ginagawa ng congressman, hindi magugustuhan ng taong bayan. Ngayon pa, may pinaputok pa ang ating Pangulong Marcos, itong nakaraang rally po nila sa Cebu. Nakita po natin, organic na organic po. Natatakot na po ang mga congressman dyan. Natatakot na rin po ang ating pamahalaan dyan, lalo ang Pangulong Marcos, na pagka talaga ang Pilipino ay nagalit at hindi nakakita ng magandang ginawa mo, ang Pilipino po ay sanay na sanay po mag-inodoro yan. Shoot ka sa inodoro dyan sa mga Pilipino, sa atin. Di ba? Tayong mga Pilipino, sanay na sanay tayong mag-inodoro sa mga politiko na puro trapo, puro salita, walang gawa, purong yaw-yaw, purong ngak-ngak. Ganyan po nangyari sa bagong Pilipinas Puro ngak-ngak, puro investigasyon. Sige nga, ano pinakita sa ating maganda ng mga congressman at senador ngayon? Sige nga, bigyan nyo nga po si Kamanong. Ano po, sa loob ng 3 taon, ano po ginawa ng TRICO ng Quadcom? Una, Quadcom
Tapos sumunod ang TRICOM. Ano po pinagagawa sa Pilipinas? Nagkaroon po ba ng solusyon ang mga congressman, mga representative at ang mga senador natin sa problema ng taong bayan na mahigit 100 milyon? Ano po ba nangyari? Nagkaroon po ba ang solusyon ng ating kahirapan? Presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho? Nagkaroon po ba ang ating inflation? Saan po tayo dinala ng mga politiko? Dinala po tayo sa ayuda. Ano po ang ayuda? Mga tambay, saan po tayo dinala? Yung ayuda raw po ang pinaglalagyan ng kanilang pork barrel. Ayon kay Atty. Vic. Diyan daw po dinadala ang kanilang pork barrel sa ayuda. Nakabayan, nakita nyo po, dinala tayo ng magagaling na congressman na ang tinututukan po ngayon ay mga vlogger. Mga tambay, tapos na po kasi sila eh. Patay na yata yung issue nila kay Garme. Hindi nyo ba napansin? Patay na yata yung issue sa Pogo. Patay na rin yata yung issue nila sa ICC. Nakabayan, hindi nyo napansin? Ngayon naman po, dalawa naman po ngayon ang binubuhay nila. Ano naman binubuhay nila? Yung dire-diretsong impeachment. Kasi nakikita nila na magkakaproblema po sila sa kanila pong pambato. Hindi na po kasi tinatangkilik ng taong bayan ang kanilang pambato. Puro pambasura na raw ayon sa ating mga kababayan. Kaya po kailangan din po nila impeach ang Vice President, mga tambay, kasi wala na po kapag-pagasang ma-impeach ang Vice President. Pagka po ibinasura na po lahat ng kandidato nila. Papasok na po dyan ang mga pambato po ng dating Pangulong Duterte at kaalyado po ng Vice President, lalo po sa House of Representatives, mga kabayan. Kaya po ito pong mga congressman na ito, talaga pong hindi po ito titigil, mga kabayan. Kasi planado po nila yan eh. Kitilin po ang demokrasya po ng mga vlogger, lalo pag sumusuporta ka sa mga Duterte. Kailangan po kitilin ang freedom of expression, freedom of speech, at ang ating demokrasya, kalayaan natin sa ating bansa. Nakikitil po eh. Nakita nyo po, pati pulis, nakita nyo po yung pulis, ni-raid yung isang vlogger po na miyembro po at grupo po ng Maisog. Di ba? Bago dumating yung Maisog at yung rally po sa Cebu, binigyan na po ng problema yung isang vlogger doon, di ba? At kinasuhan pa raw po ng fake news, mga tambay, di ba? Ganyan po sila ngayon. At talagang nakikita po natin ang gobyerno natin ngayon, magmula po sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives at sa buong halos sangay po ng gobyerno ngayon, umiikot lang po sila sa loob ng 3 taon sa mga Duterte, sa issue ng Duterte, at sinama na po ngayon ng mga vlogger. Hindi nyo ba napansin? Ba? Doon lang po umikot ang issue. Sa kabila po na yun ang pinag-uusapan po ng 3 taon, habang pinag-uusapan po ang issue sa mga Duterte, pero ang ating pera nadidisgrasya. Di ba napansin? Dinadala tayo. Kaya nga po, nakita niyo po yung sinabi ni Mayor Baste. Totoo po yun eh. Di ba? Ibang klase ang mga congressman natin ngayon. Kinikitil lahat. Kinikitil ang demokrasya natin, mga tambay. Tanging sa Pilipinas lang nangyayari ito eh. Sa ibang bansa, maliban po sa North Korea. Sa North Korea, hindi mo po pwedeng gawin itong ginagawa natin. Baka tayo makakulong at mabitay ron. Pero hindi naman North Korea ang ating bansa. Di ba? At hindi rin naman Cuba ang ating bansa. Cuba ba tayo? North Korea ba tayo? Para ang ating mga politiko ngayon iharas ka at tanggalin ka at tanggalan ka at sabihin na puro fake news ka. Paano kung sabihin natin na tayo sinasabing fake news? Paano kung sabihin naman natin sa kanila, puro kayo magnanakaw? Ang sinasabi nyo sa amin, fake news kami. Paano naman kung kami magsabi sa inyo na karamihan sa inyo, mga politiko, lalo dyan sa House of Representatives at Senado, karamihan sa inyo, puro kayo magnanakaw. Matutuwa ba kayo noon? Di ba? Kasi sinasabihan nyo, fake news. Di ba? Sa inyo nga pumuputok yung issue ng korupsyon. Hindi naman kami nangungurap. Wala naman nangungurap na mga vlogger. Ang ini-issue ng vlogger, yung mga pera na hinahawakan nyo, pera ng bayan, katulad yan. Ano ang issue ngayon? Bakit dinadala nyo sa fake news? Katulad ng iniimbestigahan nyo na sa TRICOM, katulad ng Mayor Baste. Di ba? Kasi para mapagtakpan nyo yata yung mga issue nyo. Dahil nasa inyo lahat ngayon, nasa inyo ngayon ang issue
sa inyo, sa House of Representatives, sa buong gobyerno po ng ating pamahalaan ng bagong Pilipinas, nasa inyo lahat ang issue eh. Di po ba? Nasa inyo lahat eh. Lahat ng issue ng kaperahan, droga, krimen, nasa inyo. Sama-sama. Kaya yung mga vlogger na nagsasabi sa mga issue na nakikita at pinapuputok ni Vice President Sara Duterte at ang pinapuputok ni dating Pangulong Duterte, ibinabalita lang namin. Lalo sa social media na meron tayong mga Pilipino na wala ng tiwalang makinig at manood sa mainstream media. Tapos yung pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, kinikitil pa ninyo. Ano gusto nyo? Babalik na naman kami sa dati na nadidiktahan ninyo? Dinidiktahan nyo ang mainstream media kung ano ang ibabalita nila, di umano? Doon po ba? At kung anong issue na lang ang ibabato sa amin, tapos na. Wala na kaming pwedeng ibalita. Ganun po ba? Sa nakikita namin sa ginagawa nyo at sa binabalita at pinahayag ng Vice President at dating Pangulong Duterte, ganun po ba? Sa inyo na lang kami maniniwala. Lahat ng sasabihin ng mga congressman tama. Huwag kaming maniwala na ang pera ay nawawala. Huwag kayong maniwala ang pera ninyo ay ninanakaw namin. Di umano. Huwag kayong maniwala. Ganun po ba? Puro kay santo dyan. Puro kay santo. Wala kayong ginagawang masama pag nanakaw sa pera ng bayan, pati sa ginto ng Pilipinas. Ganun po ba? Hindi na po namin dapat yan i-report. Hindi na po namin dapat pag-usapan at batikusin yan. Ganun po ba? Kaya ibang-iba po. Kaya nga po nasabi rin ni dating Pangulong Duterte na papunta na tayo sa martial law eh. Kasi sa ginagawa mismo, pati kapulisan natin ngayon, pati kapulisan natin di umano, at ang House of Representatives di umano, pati ang Senado di umano, eh nagkakaisa po sa ganitong palakad na parang kinikitil na ang kalayaan mo. At pati ang kaperahan ng bansa ay sinisikreto sa iyo. Di ba? Sila ang masusunod. Tatakutin ka pa. Tinatakot ka na ng mga pulis. Tatakutin ka pa ng mga congressman. Ipakukulong ka pa, ikukontempt ka pa. Ano ibig sabihin yan? Batas militar na ba? Martial law na ba tayo? Malaya pa ba ang bansa natin katulad ng ibang bansa na napakalaya? Sa Estados Unidos, hindi nakakaganyan. Di ba? Malayang malaya ang social media pagdating sa ating bansa. Bakit? Bakit nagkaganon? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit ni Pangulong Pinoy, ni Pangulong Gloria, may internet na, may social media na. Kinitil ba nila ang malayang pamamahayag, demokrasya ng social media ng mga Pilipino? Di ba hindi? Kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, kung ano-ano ang mga fake news na ginawa nila kay Pangulong Duterte, pinatulan ba? Palibasa kasi, si Pangulong Duterte, kumakain lang ng sibuyas, pero hindi isinasabuhay. At ang isa pang maganda sa mga Duterte, wala silang tinatago sa Pilipino, mga tambay. At hindi sila sugapa sa pera. Hindi sila sugapa. Ngayon kasi sobra sugapa eh. Sugapa na raw sa ginto. Sugapa pa sa pera. Kaya mga kababayan, diyan mo makikita ang kulay ng mga politiko eh, mga kababayan. Ibang-iba. Ibang-iba sa 19 Congress. Talagang gagawin po nila yan. Expected na naman po natin yan. Kaya expected din naman ni Mayor Bastian. Kaya lang nasasabi rin ni Mayor Bastian, hindi kasi ganyan sila magpatakbo. Malaya po kasi sa kanila. Ang hindi lang po malaya sa kanila, lalo sa Davao City, ang hindi lang po malaya doon, kriminal, drug lord, mga drug addict, hindi po malaya, mga terorista, never po maging malaya sa syudad nila yan. Pero yung mga tao na katulad natin, malaya po tayo sa Davao. Malayo tayo magpahayag ng freedom of expression doon, freedom of speech. Hindi tayo magkakaproblema sa Davao City. Mas magkakaproblema pa tayo sa House of Representatives, mga tambay. Kaya maganda po yung ginawa ng mga vlogger natin na kinumbida po dyan. Karamihan po dyan abogado. Kay Attorney Trixie Cruz Angeles pala, magkakaproblema na sila. Di ba? Meron tayong kalayaan. Kinikitil mo. At ngayon, kung sasabihin nyo na meron
merong ginawang fake news sa mga vlogger. Meron tayong batas Sampahan nyo ng kaso. Tingnan mo nga si General Torre. Sinampahan niya ng fake news. Di ba? Libel. O di magsampa kayo ng libel. Saka, wag na kayo tumakbong politiko kung kayo balat sibuyas. Wag na. Hindi bagay sa inyo ang politiko. At hindi bagay sa inyo mamulitika. Di ba? Kung kayo papasok na politiko at ganyan lang po kayo para kayo mga balat sibuyas, wag na kayong tumakbong politiko. Mga katambay, magtinda na lang kayo ng droga. Yan naman ang uso ngayon. Droga na lang itinda nyo. Di umano. Kisa pumasok pa kayo ng politiko. Ng politika. Ito ba mga kabayan? Yan po. Ipapasukin po natin yan nang mabago po ang imahe ng Senado. At yung mga pumirma po, mga tambay, yung mga pumirma sa mga congressman, sa mga distrito po ninyo, tandaan nyo po yon. Yung mga pumirma, huwag nyo na po pabalikin nyo sa inyong mga distrito, mga kababayan. Ito po ang ating pambato, Team Suka po natin. Yan po mga kababayan. Ayan ang ating Team Suka, mga kababayan. Team Suka sa Senado. Siyang po yan. At yung paalala ni Kamanong, lalo po sa Leyte, sa may Tacloban na dyan, kung saan nasasakupan ng speaker, huwag nyo na po iboto yan. Ang kalaban po niya, si Nene Bacali yata. Yan ang iboto po natin. Hindi po natin kailangan ng isang speaker na tinatawag po ni Vice President na tambaluslos, mga tambay. Ito po ang pambato po natin, si Senador De La Rosa, Senator Go, Congressman Marcoleta, Attorney Lambino, at siyempre po Kibuloy, Salvador Philip, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, at Attorney JB Hinlo, mga tambay. At siyempre po, bago po tayo magtapos, kantahan po muna natin ang mga buhaya, mga tambay. May kanta po kasi mga buhaya kantahan natin ang mga buhaya. May mga magandang kanta sa mga buhaya. Ito po. Kantahan natin mga buhaya, mga congressman. Inggan nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban. Panlilinlang. Di namin malilimutan. Di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan. 215. Dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon. Pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino. Presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho. Ospital ay kulang, pero inuunan nyo ang manira at mamulitik ka. Mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo. Kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan. Dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala. Gusto nyong pabagsakin pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaap. Yan po mga tambay, ang kanta po natin sa kanila mga tambay. Iba po ang pinagsiservisyon yan, di ba? Yung mga talagang mga... Meron pa po tayong kanta dyan mga tambay. Meron pa po tayo isang kanta dyan Ito po, tingnan natin ito, isang kanta natin. Ang ganda po ito isa. Kanta naman po para sa mga buhaya naman to mga tambay. Kantahan natin ang mga buhaya rin. Hay, malapit na ang butuhan, politician, bisibisihan, klase-klaseng mga dahilan, lumalabas ang kayabangan sa panahon ng kampanya, bumabait mga buwaya, bawat bahay kinukumusta, mga tao kinamayan pa, dala-dala ay baluta, pangako at plataporma, nagbibigay ng pag-asa, mga tao naniwala. At ngayon ay nanalo na, mga ngiti abot na. Buhaya! Pangako'y kinalimutan na, buhaya! Ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera, maayos lang sa kampanya, may amnesia pag nanalo na.
Ayan ang mga buhaya, maayos lang sa kampanya. Pag nanalo na, may amisya na. Ayuda, binubulsa raw, mga tambay. Muli po si Katambay Manong, huwag po nating iboto, iwasan po natin. At kung maaari, ishoot natin sa inidoro ang mga buhaya at balat sibuyas. Maraming salamat po. Sana gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok, mga tambay. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. At sama po natin sa dasal at ingatan po ang ating mga kandidato. Siyempre po, ang pamilya Duterte, ingatan nawa po, mga tambay. At tayo rin po, mga kabayan, mag-iingat po tayo. Napakahirap na po ng buhay, sitwasyon. Napakahirap na nga po ng buhay. Nahandyan pa mga kriminal, drug addict, drogista, at nahandyan pa terorista at kidnapping. Mga tambay, napakahirap po. Doble ingat po tayo, samahan po natin ng maraming dasal. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.